Sana po makapunta kayo sa ibang bansa. Sana makapagbiyahe kayo sa ibang bansa. Halimbawa sa mga kapitbahay nating bansa hanggang marahil sa malayo-layo na bansa. Sana. Hindi sa kaano pa mang kadahilanan, hindi para ipagyabang sa iyong mga kaibigan na kayo nakapunta na roon, kundi sa isang kadahilanan, at least for one reason. Ano yon? Nang mapagtanto natin na mayroon pang igaganda ang ating buhay. Meron pang igaganda ang sistema sa Pilipinas. Meron pang igaganda ang pangyayari at kalagayan sa buhay ng bawat Pilipino. Hindi po ba yung mga balikbayan, wag po natin silang masisisi o sisisihin kapag ang maririnig natin sa kanila, puro reklamo. Ang dumi-dumi naman, ang sikip-sikip naman ng bangketa, wala namang malakaran. Bakit ang init-init? Bakit ang usok-usok dito? Wag po natin silang sisisihin sapagkat nung sila ay nag-ibang bansa, nakita nila at napagtanto, meron pa palang igaganda ang buhay natin. Meron pa palang igaganda ang sistema dito. Bakit ko po nabanggit ito? Sa Ebanghelyo, narinig po natin na yung mga tao sa lugar ng Nazaret, ito po yung bayan na pinaglakhan ni Jesus, ay bagamat hanga sila kay Jesus, bagamat hanga sila sa mga narinig nilang mga himala, pangangaral, pero ikinukulong lang nila si Jesus na siya ay anak lamang ni Jose, anak lamang ng isang karpintero. At nagtataka sila, kinu-question nila in a way, saan nakuha nito ang ganong klaseng kakayahan? Ikinukulong nila si Jesus sa pagiging tao lamang. Hindi nila na pagtanto na si Jesus ay galing din sa itaas. Na si Jesus ay anak ng Diyos. Mayroong angking kapangyarihan higit sa kakayanan ng tao. Kaya ano nangyari? Ang nangyari, hindi masyadong gumagawa si Jesus ng himala sa kanyang sariling bayan. Sa katunayan, nung sinabi ni Jesus, noong isang bahagi ng kasaysayan ng panahon ng Israel na nagkaroon ng taggutom, hindi sa isang Israelita nagpadala ang Diyos ng tulong, kung hindi sa isang tao na hindi Israelita, hindi nila kababayan. Lalong nagalit yung mga tao na sa sobrang galit nila, itutulak pa nila si Jesus sa bangin. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit si Jesus hindi nakagawa ng maraming himala sa kanyang mga kababayan? Ito ay ang parehong dahilan. Dahil ito lamang, pagiging tao lamang ang pagkakakilala nila kay Jesus. Ang kakayahan lamang ng tao ang kanilang kinikilala. Ano ibig sabihin nito sa atin? Ang magagawa ng Panginoon sa atin ay depende kung gaano natin siya kakilala. Ang kilos ng Diyos sa atin, ito po ay nananahan kung gaano natin kilala ang Diyos. Halimbawa po, kung ang alam lang po natin sa Diyos, tutulungan tayo kapag tayo ay may problema sa bahay, sa pamilya, at hindi kailan may kapangyarihan ng Diyos sa ating negosyo, sa ating mga trabaho, ibig sabihin po, pinipigilan natin ang Diyos na kumilos sa ating mga hanap buhay. Nililimitahan lang natin ang Diyos sa mga tungkol sa problema sa bahay, pero kapag problema na sa kaperahan, ay inaalis na natin siya. Kapag tungkol na sa negosyo, meron tayong sariling sinusunod, hindi natin ginagawa
yung ginagamit yung katuruan ng Panginoon. Di po ba ganun tayo? Kung kailan lang natin kailangan ng Diyos, doon tayo tumatawag. Pero pag may gusto tayong sariling diskarte, nawawala sa picture, sa eksena ang Panginoon. Kaya ano po nangyayari? Ang nangyayari, yung mga maraming bahagi sa buhay natin ay failure. Maraming bahagi ang buhay natin, mapanegosyo, trabaho, o yung ating mga special relationship, dahil hindi natin isinasali ang Diyos, ang nangyayari o kalagayan nitong ibang bahagi ng buhay natin, madalas ito ay failure. Ito ay problematic. Ito ay napakalaking dagan o krus sa atin. Bakit? Hindi natin sinasali ang Diyos eh. Di po ba ganon? Basta pagkakaperahan, basta makakatugon sa ating layaw, hindi natin sinasali ang Diyos. Ay, kapag linggo lang ang Diyos. Pero sa Lunes, Sabado, it's my kingdom. It's my call. Ako ang masusunod. Okay, sa Diyos paglinggo. Pero Lunes hanggang Sabado, sa aking negosyo, sa aking trabaho, sa aking personal relationship, ako ang nasusunod. Kaya ano nangyayari po? Eh di nililimitahan natin ang kilos ng Diyos. Dahil inilalagay lang natin siya sa isang araw, and the rest of the week, tayo ang nagiging Diyos ng ating sarili. Halimbawa sa kalikasan, no? Sa usapin ng kalikasan, minsan nakakalimutan po natin na alagaan yung ating kalikasan. Eh ganung yaan naman ay nilikha ng Diyos para sa atin. Pero ganun na lamang tayo magtapon ng basura, ganun na lamang po tayo magtapon ng basura sa ilog, magtapon kung saan-saan dyan sa kalsada, hanggang sa magbara. Yung mga may sasakyan, akala mo minsan edukado lahat dahil mayaman at may kotse, pero ilan yung nakita natin na binuksan ng bintana, itinapon yung plastic sa labas ng bintana ng kotse. Di po ba? Nakakalungkot, nakapanlulumo. Akalain mo ba naman, akala mo edukado, pero hanggang ngayon pa rin po, may nangyayari pa rin yan. Hindi natin isinasali ang Diyos sa usapin na pangkalikasan o dun sa ating kapaligiran. Makagagawa lang ang Diyos sa buhay natin hanggang kung saan natin gugustuhin. God will only operate as much as we allow Him to do. Hanggat hindi natin pinatutuloy ang Panginoon, habang hinahadlangan natin siya sa maraming bahagi ng buhay natin, hindi natin siya pinakikilos. Manong ang gawin natin, ibigay natin ang lahat sa Diyos. Tinawag pa natin siyang Diyos. Tinawag pa natin siyang Panginoon ng ating buhay. Tinawag pa natin siyang mahal na poong Jesus Nazareno kung ipagkakait pa natin yung maraming bahagi ng ating buhay. Dalangin po natin sa misang ito, nawa matutunan po nating ipaubaya sa Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin nang sa gayon makita at masaksihan natin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang karunungan sa bawat bahagi ng ating buhay.